umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Natalie Manawis, ang news anchor ngayong umaga. Ngayon, uusisain natin ang mga kaganapan sa ating bansa na pangungunahan ni Maria Lynn Dairit upang usisain ang mga krimen. Labis ang pis ng amang ito sa pagkamatay ng 4 na taong gulang na anak ng babae. Nawala ang dalagitang ito noong August 14. Kahapon nahanap ang katawan ng dalagitang nakablibing sa bakanteng lote sa San Antonio dos Novelita, Cavite. Nakabalot ito sa sako. Ang biktima, ang kaibigang lalaki na 14 anyos. Ang katawan ng binatilyo nakita noong August 15 sa Santa Rosa dos Novelita, Cavite. Tinatayang may mahigit 20 saksak sa katawan. Sa paunang investigasyon, huling nakita ang dalawa noong August 14 sa burol ni Augusto de St. June o mas kilala sa tawag na Junior, na most wanted sa Novelita, Cavite, na napatay ng mga pulis noong July 31. Lumalabas daw sa pagtatanong ng mga pulis, ang dalawa ang kaibigan ng mortal na kaaway ni Junior na si KJ Alberga. Malamang daw na pagdudahan ang dalawa ng minor de edad na kasama na nasumbong sa pulis kaya nang kinaroroonan ni Junior kaya natimbog ito ng mga pulis. Si dalawang biktima, malaki raw ang galit ng mga gumawa nito ayon sa Noveleta Police. Sa ngayon, hirap pa ang mga pulis sa investigasyon dahil wala raw halos magsalita o magbigay ng impormasyon. Nag-uulat, Maria Lynn Dairit, back to you na. Salamat Maria Lynn Dairit. Ngayon, tutungo naman tayo sa sport na kung saan ibabalita sa atin ni Aldrin Isidro ang mga nangyayari sa ibang bansa at sa ating bansa. From this upset victory mula sa Kia, they took on the defending champions coming off their first loss of the tournament. Ayaw mag-back-to-back din ng Pure Foods pero nangyari na nga dahil etong si L.A. Revilla started this game, got things going para sa Carnival, sinabayan naman kagad siya ng napakagandang laro neto ni Mark Baroga. Daniel Orton, just one of the handful of highlights para sa kanya. He only had 6 points, 3 rebounds because of foul trouble kanina. That's right. In that first quarter, naka 10 points ka agad si Mark Baroga, but Pure Foods ahead by only 2. Manny Pacquiao officially scoring his first points. 6 lang ang abante ng Pure Foods at the half. Well, at the half, 15-0 ang advantage in second chance points ng Kia. Kanya hindi kayang umangat masyado ang Pure Foods. L.A. Revilla working his magic in that third quarter. Si Mick Pinisi dyan nag-init din sa third big basket there. Feed from Poligrates, 75-68 was the score heading into the final frame. Well, lamang pa din ang Pure Foods. And yes, it was because of Mick Pinisi who had 6 points in that quarter, along with Davance also with 6 points. PJ Ramos imposing his will underneath. Tabla ating labanan. Na-locate na naman siya ni Reyda right through the hearts of the Hotshots. Unbelievable ending dito para sa Ito Kia. po ang mga balita namin sa araw na ito. Nagbabalik ang News Today. Ngayon naman, tutungo tayo sa government upang masaksihan ang mga nangyayaring kaganapan roon. Naiulat ni Giselle Cabreras. Para maibsan ang epekto ng power rate hike. Para sa mamamayan, matinding political pressure daw ang kailangan, hindi kasi naniniwala si Senator Trillanes na walang magagawa ang gobyerno. Para maibsan ang epektong dagdag singil sa kuryente, ayon kay Trillanes, marami daw maaaring gawin ang gobyerno paggamit ng Malampaya Fund bilang subsidy ng power consumer. Hayaan na lang daw ang sino mang mag-question, digridan ng hakbang sa Korte Suprema. Dagdag ng senador para lalong ma-pressure ang gobyerno, kailangan daw maiparamdam ng mamamayan ang galit sa power rate hike. Sagot ng Malacanang, bukod kay Trillanes, may ilan ding mambabatas sa kanilang palagay, marami pang solusyon para maibsan ang dagdag singil sa kuryente. Ipapatawag din daw ng Department of Justice Office for Competition ang kinatawan ng power plant na nagsabay-sabay ng pag-shutdown upang paliwanagin ng iligasyon, posibleng nagsabuatan sila para patasin ang singil sa kuryente. Nakatakdang maghain na
Labas sa pagpapatupad ng power rate hike, nag-uulat Giselle Cabrillas, Bakuyunan. Maraming salamat, Giselle Cabreras, sa pagbibigay sa amin ng mga impormasyon tungkol sa government. Ngayon naman itutungo tayo sa showbiz kung saan iuulat naman ni Eddie Boy Casabuena. Ako po si Eddie Boy Casabuena, naghahatid ng showbiz balita. Nakaraan may balitang namatay ang YouTube sensation na Anja Mitch. Si Jam, nakapartner ni Mitch, ay pumanaw na nung kailan lang. Hindi na kinaya dahil sa sakit na lung cancer. Ngayon, naglulunod sa mga kanyang mga fans at si Mitch. Yun lang. Maraming salamat, Eddie Boy Casabuena. Ngayon naman ay nasaksihan natin ang iba't ibang nangyayari sa ating bansa. Naway magsilbi ito sa bawat isang eleksyon. Magandang umaga sa inyong lahat. At ito ang News to Die.